Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2001, pinakamataas na antas. Napakakakaiba ng Holy Way Stage. Hindi mo makikita ang mga pag-atake. Nagtataka ako kung paano ito dinisenyo. Halos mukhang buhay, at maaari itong sumubok ng iba't ibang bagay. Bulong ni Hao Qinglin kay Lin Fang at sa iba pa. Brother, gusto mo ring malaman kung saan nanggaling ang mga pag-atake. Tumiti si Lin Fang. Ang mga makasaysayang bakas ay kahanga-hanga. Ang Holy Way Stage ay ginagamit upang subukan ang talento, kahinaan, at kalakasan ng mga tao, ngunit ito ay tila may iba pang gamit. Kailangan bang walang kapintasan ang mga walang kapantay na cultivator sa lahat ng aspeto? Imposible bang maging isang walang katulad na cultivator ng walang wastong lakas ng dugo, mga buto, pisikal na lakas, layunin at iba pa? Ito ba ang dahilan kung bakit ang ilang banal na dakilang emperor ay natigil sa antas ng paglilinang na iyon at hindi makalampas sa kamunduhan at makamit ang kabanalan? Susubukan ko rin. Tumanggo si Hao Qinglin. Sige, kailangan nating subukan ang lahat. Alam ni Lin Fang na ngumiti. Pagkatapos subukan ng Crazy Bull, marami pang ibang tao. Gayunpaman, walang sino man ang nakatapak sa Holy Way Stage, napakahirap. Nangangahulugan ito na natugunan na ng cultivator ang lahat ng mga kinakailangan upang maging isang walang katulad na cultivator balang araw. Kahit na hindi pinag-uusapan ang tungkol sa pagpunta sa mismong entablado, ang pagpunta sa ikatlong hakbang ay napakahirap na. Walang sino man ang nakagawa ng mas mahusay kaysa sa Crazy Bull. Ang mga kinakailangan upang maging isang walang katulad na cultivator balang araw ay lubhang mahigpit. Ang pagkakaroon ng tamang dugo, buto, at katawan ay talagang mahirap, ngunit ang pagkakaroon ng tamang layunin ay mas mahirap. Nagawa ni Crazy Bull na makapunta sa ikatlong hakbang dahil siya ay hindi kapanipaniwalang determinado. Nang mag-walkout si Hao Qinglin, maraming tao ang ham-attack ng mahabang mukha. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang katamtamang antas na emperador. Sa Holy City, hindi siya kasing sikat ni Chu Chunqiu o Lin Fang. Ang mga tao lang mula sa Champion University ang nakakaalam na medyo malakas si Hao Qinglin. Nang humakbang si Hao Qinglin sa unang hakbang, kitang-kita niyang nanginginig. Isang misteryosong uri ng lakas ang nakapalibot sa kanya nang hindi nakikita. Naunawaan ni Hao Qinglin na kahit anong uri ng diskarte sa pagtatanggol ang ginamit mo, ito ay walang silbi, ang mga kapangyarihan at spell ay hindi bahagi ng iyong katawan. Si Hao Qinglin ay umubo ng dugo. Maraming tao ang umiling. Akala nilang lahat, gaya ng inaasahan, hindi niya ito kakayanin, kahit ang unang hakbang. Gayunpaman, pagkaraan ng maikling panahon, si Hao Qinglin ay nasa unang hakbang pa rin, ang mga tao ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Siya ay nasugatan, ngunit hindi siya itinulak palayo. Iginalaw ni Hao Qinglin ang kanyang paa, isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha na nababalot ng dugo. Itinaas niya ang kanyang paa at inilagay sa pangalawang hakbang, pagkatapos ay ang kanyang pangalawang paa. Ang ikalawang hakbang ay upang subukan ang dugo at buto ng isang cultivator, at ang dugo ni Hao Qinglin ay nagsimulang kumulo, ang kanyang mga buto ay kumaluskos. Mukhang sobrang sakit, ang uri ng sakit na maaaring pumatay sa mahihinang tao. Ngunit tiniis ni Hao Qinglin ang sakit. Panay ang pagkakatayo niya sa ikalawang baitang, ang kanyang balabal ay kamakaway sa hangin. Natigilan ang mga nanonood. Nalampasan ni Hao Qinglin ang hamon ng ikalawang hakbang. Nagulat ang magandang babae ng Holy Spirit Dynasty, bamulong siya. Ang kanyang katawan, dugo, at mga buto ay maaaring hindi sapat na malakas, ngunit siya ay lubos na determinado. Nangangahulugan ito na kung determinado ka, kahit nakulang ka sa ilang mga bagay, maaari kang magtagumpay. Malamang na wala siyang problema sa pagpasok sa ikatlong hakbang, alinman. Nanatiling tahimik si Hao Qinglin, hindi katulad ng Crazy Bull, na sumisigaw na parang baliw, at hindi mas mahina kaysa sa Crazy Bull. Pagkatapos, humakbang si Hao Qinglin sa pangatlong hakbang ng walang anumang problema, na lalong ikinamangha ng lahat. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Palaging may mga mahuhusay na individual na nagtatago, at walang kaugnayan sa pagitan ng reputasyon at antas ng paglilinang. Ang mga tao dito ay pawang mga henyo. Lahat ng tao dito ay dapat determinado. Naisip ng karamihan. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga henyo. Nang umakyat si Hao Qinglin sa unang hakbang, hindi nainggit ang mga tao, namangha sila at hinangaan siya, at ang mga nabigo ay mas naging determinado na maging mas malakas. Ang mga nabigo ay nahiya dahil mayroon silang impresyon na hindi sila sapat na determinado. Sa sandaling iyon, itinaas ni Hao Qinglin ang kanyang ulo at tumutok sa susunod na hakbang. Sa wakas, iginalaw niya ang kanyang paa at itinaas ito. Marahas na nanginginig ang kanyang kaluluwa. Isang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ang tumama sa kanyang kaluluwa, mukhang napakasakit, at parang sisabog ang kanyang kaluluwa. Inilabas niya ang layunin ng reincarnation at ganap na umakyat sa susunod na hakbang. Ang kanyang reinkarnasyon na lakas at si Qi ay bumagsak sa kalangitan. Ang Qi ni Hao Qinglin ay biglang naging mas malakas. Isang malakas na hangin na gawa sa reincarnation strength ang sumipol sa kanya. Nakalusot siya. Ang mga tao ay namangha, kabilang si Lin Fang. Saka siyang ngumiti, masaya para sa kaibigan. Tumiti din si Hao Qinglin. Kumislap ang kanyang silhouette. Tumabi siya at naupo ng naka-cross-legged para tapusin ang paglusot. Lin Fang, talagang malakas ang kaibigan mo. Wika ni Prinsesa Piao.
Inakala niya na si Lin Feng lang ang makakatulong sa kanya kapag inimbitahan niya ang grupo, at minamaliit ang iba, nalaman na si Hao Qinglin ay pambihira din. Nakakagulat, siya ay naging isang mataas na antas na emperador sa paglipad ng hagdan. Siyempre, nakangiting alam ni Lin Feng. Noon, sa maliit na mundo, lagi niya akong pinoprotektahan. Hinahangaan ko siya, at ginagawa ko pa rin. Nang inag si Prinsesa Piao Zhu nang makita niya ang malapad ng ngiti ni Lin Feng. Hindi niya namalayan na magkalapit na sina Hao Qinglin at Lin Feng. May ibang tumakbo sa hagdanan. Zuo Qing, Diamond Indestructible King type body. Gaya ng inaasahan ng lahat, tumalon si Zuo Qing sa unang hakbang nang walang anumang problema. Siya ay may isang king type na katawan, na nangangahulugan na siya ay may potensyal na maging isang hari, kaya syempre hindi siya pwedeng magkaroon ng problema sa katawan. Pagkatapos, humakbang siya sa pangalawang hakbang, wala ring problema. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa ikatlong hakbang. Sa sandaling iyon, huminto si Zuo Qing ng ilang segundo. Isang matalim na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata, ang mga gintong ilaw ay lumitaw sa kanyang paligid, ang mga matalim na gintong ilaw ay sumilay sa kalangitan. Ang mga taong napakadeterminado ay hindi naapektuhan ng hindi nakikita at hindi nasasalat na lakas na iyon. Panay pa rin siyang nakatayo doon. Magagawa ba ni Zuo Qing ang mas mahusay kaysa sa iba? Ang ilang mga tao ay nagtaka ng malakas. Nagpatuloy si Zuo Qing sa paglalakad patungo sa ikaapat na hakbang at pagkatapos ay umakyat doon. Sinubok ng isang ito ang kaluluwa ng isang cultivator. Isang misteryosong lakas ang bumagsak sa kaluluwa ni Zuo Qing, nanginginig ito sa panggigipit, ngunit nanatili siyang tahimik at kalmado. Napapalibutan pa rin siya ng nakasisilaw na gintong mga ilaw, at para siyang bundok na hindi gumagalaw. Gaya ng inaasahan, matatag na siya. Ginalaw ni Zuo Qing ang kanyang paa, naghahanda na subukan ang ikalima at huling hakbang. Kung nagawa niyang makapasok sa Holy Way stage, nangangahulugan ito na natugunan na niya ang lahat ng mga kinakailangan upang maging isang walang katulad na cultivator balang araw. Narinig ni Zuo Qing na may nagbuntong hininga sa isip, na para bang isang santo ang buntong hininga. Isang walang katapusang kapangyarihan ng daw ang bumagsak sa kanyang katawan, at bigla siyang sumigaw ng galit na galit. Malakas na tumaas ang mga gintong ilaw habang sinimulan niyang bitawan ang layunin ni Dao, isang nakasisilaw na gintong bilog ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Nasa kanya siya, gaano kalakas. Natigilan ng mga nanonood. Si Zuo Qing ay nasa ikalimang hakbang, dalawang hakbang pa at siya ay nasa Holy Way stage. Ipinagpatuloy ni Zuo Qing ang kanyang mabagal na paglalakad patungo sa Holy Way stage. Kinilig ang karamihan, lahat ay kinakabahan at nakatingin sa kanya. Sa wakas, dumating si Zuo Qing sa tabi ng gilid ng entablado, at biglang naging light beam, na ikinagulat ng lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2002, mga potensyal na walang kapantay na cultivator. Si Zuo Qing ay lumitaw sa kalangitan at muling lumapag sa huling hakbang. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga pisngi ay matangkad na pula. Isang gintong liwanag ang bahagyang lumitaw sa paligid niya. Bumangon siya ng mataas sa hangin at naupo ng naka-cross-legged. Ano ang nangyari? Kailangan lang niyang gumawa ng dalawang hakbang at mapupunta na siya sa Holy Way stage. Nabigo si Zuo Qing. Hindi siya makakapunta sa Holy Way stage, sino ang makakagawa nito? Nagtataka ang isang tao, habang ang lahat ay nakatingin kay Zuo Qing, na ngayon ay naka-cross-legged sa itaas nila. Bamulong si Zuo Qing. Say, ang santo. Nagulat ang lahat habang nakatingin sa Holy Way stage. Nakarinig ba si Zuo Qing ng isang santo na bamantong hininga? May narinig ba siyang santo? Mayroon siyang Diamond Indestructible King type body, mayroon siyang lahat ng mga kinakailangan upang maging isang walang katulad na cultivator balang araw. Sa kasamaang palad, kailangan pa niya ng kaunti, ngunit kung magpapatuloy siya sa pag-aaral ng mabuti, tiyak na magiging isang walang katulad na cultivator siya balang araw. Dahan-daang sabi ng babae ng Holy Spirit Dynasty. Nanatiling tahimik ang mga tao, mataimtim at magalang na nakatingin sa stage ng Holy Way. Napabuntong hininga ang isang santo. May lumabas mula sa karamihan at lumipat patungo sa Holy Way stage na may sipol ng chi. Chu Chunkyu. Maraming mga mata ang kumikislap. Si Chu Chunkyu, ang unang cultivator sa Imperial Ranking List sa banal na lungsod. Siya ang pinakamalakas na emperador sa banal na lungsod, isang simbolo at inapo ni Haring Chu. Magagawa rin ba ni Chu Chunkyu katulad ng ginawa ni Zuo Qing? Pabulong na tanong. Tumalon si Chu Chunkyu sa unang hakbang. Walang problema. Tapos, tumalon siya sa pangalawa, walang problema, para siyang bundok na hindi gumagalaw. Ang kanyang mga buto at dugo ay perpekto. Tumalon siya sa ikatlong hakbang, na sumubok sa layunin ng isang cultivator. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit. Nagkaroon ng hallucination ang karamihan, na parang sinaunang hari ang lalaking ito. Pagkatapos, tumalon siya sa ikaapat na hakbang, na sumubok sa lakas ng kaluluwa. Nanginginig ang kanyang kaluluwa, umangat ang lakas sa paligid niya. Hindi pa rin siya kumikibo. Ikaapat na hakbang, gaano kalakas? Nanginginig ang mga nanonood. Si Chu Chunkyu ay hindi nahihirapan, tila napakadali para sa kanya. Napakalakas ni Chu Chunkyu. Hindi nakakagulat na siya ang unang emperador ng banal na lungsod. Iniisip ko kung kakayanin ba niyang tumapak sa ikalimang hakbang ng ganoon kadali o hindi.
Kung kaya niya, nangangahulugan ito na may potensyal siyang maging isang walang katulad na cultivator. Bulong ng isang tao, nakatitig kay Chu Chunkyu. Naglakad si Chu Chunkyu patungo sa ikalimang hakbang. Tulad ni Zuo Qing, narinig niyang may bamantong hininga sa kanyang utak, at bumagsak sa kanya ang kapangyarihan, na nanginginig ang lahat. Nagdilim ang lupa at langit, parang may lilito na Diyos. Tumalon si Chu Chunkyu sa ikalimang hakbang, humahagulgol pa rin ang hangin. Katulad ni Zuo Qing, 2 hakbang pasulong at siya ay nasa Holy Way stage. Matatag pa rin siya. Ginawa rin ni Chu Chunkyu ang katulad ng ginawa ni Zuo Qing sa ngayon. Ang talino niya talaga. Napabuntong hininga ang isa, gaano siya kalakas kumpara kay Zuo Qing? Tanong ng isang tao. Sila ay may talento at malakas sa iba't ibang paraan. Hindi porket may talento ay magaling silang lumaban. Si Chu Chunkyu ay hindi kasing lakas ni Zuo Qing, na may king type na katawan. Ngunit siya ay may potensyal na maging isang walang katulad na cultivator. Sagot ng iba, ang talento, lakas, at mga kakayahan sa pakikipaglaban ay iba't ibang bagay. Nang maramdaman ni Chu Chunkyu na siya ay ganap na matatag, nagsimula siyang maglakad muli. Matindi ang intensyon niya sa sinaunang emperador, napapaligiran na siya ng mga sinaunang emperador. Nagsimula na namang manginig ang lupa at langit. May umuungol sa sakit na para bang puputulan ang kanilang mga organo. Nanginginig ang kanilang kaluluwa. Si Chu Chunkyu ay gumagawa ng ika-6 na hakbang, nalampasan na niya si Zuo Qing. Ang lakas pa ng pasabog. Bulalas ng isang tao. Nakagawa na si Chu Chunkyu ng 2 hakbang pasulong sa ika-5 hakbang. Si Zuo Qing ay napaatras pagkatapos ng unang hakbang. May mas malaking pagkakataon ba si Chu Chunkyu na maging isang walang katulad na cultivator kaysa kay Zuo Qing? Binuksan ni Zuo Qing ang kanyang mga mata at tumingin kay Chu Chunkyu. Ang taong ito ay gumawa ng isang hakbang na higit sa kanya. Napakaganda. Gayunpaman, mabilis na muling ipinikit ni Zuo Qing ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang pagmumuni-muni. Huling hakbang, kung makakarating siya sa Holy Way stage, nangangahulugan ito na nasa kanya ang lahat ng kinakailangang katangian para maging isang walang katulad na cultivator balang araw. Itinaas ni Chu Chunkyu ang kanyang paa habang huminga siya ng malalim, iyon na ang huling hakbang niya. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa karamihan. Ginalaw ni Chu Chunkyu ang kanyang paa. Inangat niya ang ulo niya at ngumiti ng may pagmamalaki. Nililipad ng hangin ang kanyang buhok at damit. May tunog ng tunog, parang kampanang hinampas. May umubo ng dugo at namutla ang mukha. Naramdaman nila na sisabog na ang kanilang mga organo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lin Fang at ng kanyang mga kaibigan. May narinig silang bamantong hininga. Ang pressure ay mas matindi kaysa sa isang sandali, si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan ay nagkaroon ng sensasyong kaharap nila ang isang sinaunang hari. Ang presyon ay hindi kapanipaniwala. Boses ba iyon ng isang santo? Bulong ni Lin Fang sa tunog. Si Chu Chunkyu ay tapos nang gumawa ng kanyang hakbang, lahat ay nakatingin sa kanyang likuran na may pagtataka. King type body, ako ay kumbinsido na may king type body ang lalaking iyon. Itinatago lang niya. Deklare ng isa, talaga, nandyan ang King Chi. Ang kanyang uri ng King Chi ay mas makapangyarihan kaysa sa King Chi ni Zuo Qing. Si Chu Chunkyu ay nagtatago sa kanyang king type na katawan sa buong panahon. Sabi ng iba, sumang-ayon ang lahat at tumanggo. Sila ay kumbinsido na ang unang emperador ng banal na lungsod ay may isang king type body. Sa sandaling iyon, nakaharap si Chu Chunkyu sa Holy Way stage. Kung gumawa pa siya ng isang hakbang pasulong, siya ay nasa Holy Way stage. Magkakaroon ba ng nakakatakot na lakas sa Holy Way stage? Mahinang tanong ng isang tao. Huminto si Chu Chunkyu ng ilang segundo, bago humakbang pasulong. Habang itinataas niya ang kanyang paa patungo sa entablado, marahas na gumalaw ang kanyang buhok at robe. Hindi humina ang chi ni Chu Chunkyu, mukha siyang sinaunang hari. Sa wakas, inilagay niya ang kanyang lead foot dito, at pagkatapos ay ang kanyang pangalawang paa. Siya ang unang taong tumuntong sa Holy Way stage. Naghari ang katahimikan. Nakapagtataka, ang isang tao ay may lahat ng mga katangiang kinakailangan upang maging isang walang katulad na cultivator, at ang taong iyon ay isang estudyante sa Celestial Godly University, mula sa Chu Clan sa vast Celestial Ancient City. Maaaring lumitaw ang isang bagong walang katulad na cultivator sa banal na lungsod sa hinaharap. May bamulong. Si Chu Chunkyu ay may potensyal na maging isang walang katulad na cultivator. Nanginginig ang tagapagsalita ng Holy Spirit Dynasty. Nandito si Chu Chunkyu para sa Holy Spirit Dynasty, may potensyal siyang maging isang walang katulad na cultivator. Masaya ako para sa Chu Clan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Noong mga araw, makapangyarihan at maimpluwensyang si Haring Chu, ngunit nabasa lamang nila ang tungkol sa kanya sa mga libro. Hindi kinakailangan. Noon, may isang nakakabaliw na walang kapantay na cultivator sa Chu Clan, siya ngayon ay nasa Moon Palace. At hindi dahil mayroon kang mga katangian upang maging isang walang katulad na hari na ikaw ay talagang isa. Nangangahulugan lamang ito na mayroon kang potensyal. Kailangan mong magsanay ng maayos sa paglilinang at maging maswerte ka rin. Pero at least, pinatutunayan nito na napakalakas niya, at sa palagay ko hindi ko siya makakalaban sa isang laban. Nagdaldala ng mga tao, habang nasa stage pa rin si Chu Chunkyu.
Ang mga taong walang king type na katawan ay maaaring maging hari at ang mga taong may king type na katawan ay hindi kinakailangang maging hari. Magkaiba ang landas ng bawat isa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2003, Banal na Trono. Si Chu Chun-kyu ay nakatayo pa rin sa Holy Way stage, mukhang isang hari, ngunit hindi man lang mayabang. Pinagmamasdan siya ng mga tao. Biglang, sa Holy Way stage, lumitaw ang isang trono, 9 na dragon ang inukit dito. Nakaharap ang kanilang mga mukha kay Chu Chun-kyu, at naglalaman sila ng sky-absorbing chi. Ano yan? Ay ang susunod na tanong mula sa maraming lalamunan. Nakapagtataka, may lumitaw na trono ng dragon sa Holy Way stage. Ito ay tila isang sinaunang trono, ang upuan ng isang santo. Ang tronong iyon ay lumitaw dahil si Chu Chun-kyu ay nakapasok sa Holy Way stage. Makakakuha ba si Chu Chun-kyu ng isang sinaunang uri ng lakas? Ito ay isang Holy Emperor's Throne, ito ay isang sinaunang trono. Noong unang panahon, inuupuan ito ng mga banal. Sabi ng isang tao. Napatingin ang lahat sa taong iyon, isang binatang may imperial chi. Nakatitig siya sa trono. Holy Way stage, parang may bigla siyang naintindihan. Paano mo nalaman? Nakakita na ako ng mga ganoong trono sa aking dynasty. Ito ay isang sinaunang trono, ang uri na ipinadala ng mga ninuno. Nakita ko na sa mga sinaunang painting, parang sarili kong trono. Sagot ng lalaki. Isa siyang prinsipe mula sa isang dinastiya. Nang marinig siya ng karamihan, mataimtim nilang tiningnan ang babae ng Holy Spirit Dynasty. Nakatitig din siya sa Holy Way stage. Yugto ng banal na daan, Holy Imperial Throne. Nakatitig si Chu Chun-kyu sa trono. Si King Chi ay umikot sa paligid niya. Ang Holy Way stage ay hindi ang huling hakbang. Ang lakas na lumabas mula sa Holy Imperial Throne ay mas nakakatakot. Ang damit ni Chu Chun-kyu ay marahas na kumikislap habang siya ay humahakbang at biglang dumaing sa sakit. Nagsimulang damyugo ang mukha niya. Nararamdaman ng lahat na nanonood ang nakakatakot na pressure. Nagsimulang tumili ang chi nang gumawa ng isa pang hakbang si Chu Chun-kyu, ngunit hindi na niya ito kinaya. Napaatras siya, sa sobrang lakas na tila nadurog ang kanyang mga buto, dinadala siya ng malakas na hangin pabalik. Tahimik ang mga nanonood. Nabigo siya. Kahit na nagawa ni Chu Chun-kyu na makapasok sa Holy Way stage, hindi niya naipasa ang hamon ng trono. Bumagsak siya sa lupa. Walang ekspresyon siyang tumingin sa Holy Way stage. Nagkalat din ang haring chi sa paligid niya. Nawala ito. Napabuntong hininga ang lahat nang mawala ang trono. Ang trono ay lilito lamang kapag ang isang tao ay nasa Holy Way stage. Pag-iisip ng iba. Isang bagong tao ang tumakbo patungo sa Holy Stage. Nang makita si Chu Chun-kyu na umabant hanggang doon ay naging mas determinado ang lahat. Maraming tao ang gustong subukan. Marami pang mga tao ang sumubok, lahat sila ay determinado, at kahit na sila ay nabigo, sila ay determinadong mag-aral ng mas mabuti at maging mas malakas. At least, nakatulong ang stage na malaman nila kung saan sila dapat mag-improve. Gayunpaman, walang nakagawa ng kasing husay kay Chu Chun-kyu. Kahit na nabigo siyang maupo sa trono, napatunayan niya sa kanyang sarili na may potensyal siyang maging isang walang katulad na cultivator balang araw. Kahit si Zuo Qing ay hindi pa nakakalayo. Napakaraming mga henyo, naisip ni Lin Feng, na nanunood ng mga tao na sumubok ng isa-isa sa tahimik na pag-apruba. Ang unang hakbang ay isa ng malaking hamon. Ang pagkakaroon ng mga kinakailangang katangian ng katawan upang maging isang walang katulad na cultivator ay hindi mali. Nagawa pa nga ng ilang tao na umabant hanggang Zuo Qing at tumuntong sa ikalimang hakbang. Prinsesa, hindi mo ba ito susubukan? Tanong ni Lin Feng kay Prinsesa Piaozu. Hindi, wala akong pag-asa. Ngunit hindi ako makapaghintay na makita kang subukan. Sa palagay ko ay makakarating ka man lang sa ika-4 na hakbang. Sagot ng prinsesa na may kumpiyansang ngiti. Siguro. Walang tiwala na sagot ni Lin Feng. Isang silweta ang kumikislap ng subukan ito ni Jian Mang. Sa unang hakbang, akala ng mga tao ay babagsak na siya, dahil umubo pa siya ng dugo, ngunit tiniis niya ito. Ang pangalawang hakbang ay hindi rin madali para sa kanya. Gayunpaman, sa ikatlong hakbang, siya ay hindi gumagalaw tulad ng isang bundok. Sa ika-4 na hakbang, binomba ng hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ang kanyang kaluluwa, at siya ay tinaboy. Gayunpaman, hindi siya nasiraan ng loob. Siya ay masaya at mas determinado. Ang mga taong sumama kay Lin Feng ay lahat ay napakalakas. Ilang sandali pa, naabot na ni Hao Qinglin ang pang-4 na hakbang at nakalusot na siya, naging high-level emperor pa siya. Meng Qing, gusto mong subukan? Bumulong si Lin Feng kay Meng Qing. Hindi. Makakapunta ako sa ika-5 hakbang. Madaling sagot ni Meng Qing. Nagulat si Lin Feng at natawa. Baka makapasok ka sa Holy Way stage. Hindi ako pupunta. Umiling si Meng Qing. Nagkibit-balikat si Lin Feng. Hindi niya siya pipilitin. Minsan, hindi siya interesadong gumawa ng ilang bagay. Lin Feng, pumunta ka at umupo sa trono. Sabi ni Meng Qing, nakangiti kay Lin Feng. Matapos bumalik ang susunod na naghahaman, umakyat si Lin Feng sa entablado. Lin Feng, maraming tao ang nakakilala sa kanya ngayon. Siya ay isang katamtamang antas na emperador, natalo niya si Ji Chang, siya ang pangalawang emperador ng banal na lungsod,
at pagkatapos na humanga kay Chu Chunkyu, hindi na sila makapaghintay na makita ang pagganap ni Lin Fang. Gaano kalaki ang pagkakaiba ni Lin Fang at Chu Chunkyu, ang una at pangalawang emperador ng banal na lungsod. Ang Holy Way Stage ay walang kinalaman sa antas ng paglilinang ng isang tao. Ito ay tungkol sa katawan ng isang tao. Sa tingin mo, gaano kalayo ang mararating ni Lin Fang? Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kapanipaniwala. Sa mga tuntunin ng dugo at buto, dapat wala siyang problema. Ang una at ikalawang hakbang ay dapat na madali para sa kanya. Natalo niya si Ji Chang, kaya hindi rin siya dapat pigilan ng ikatlong hakbang. Ang pang-apat na hakbang ay tungkol sa lakas ng kaluluwa, marahil siya ay tulad ng kanyang dalawang kaibigan at titigil doon. Sunod-sunod na nag-uusap ang mga tao. Karamihan sa mga tao ay lubos na nag-isip kay Lin Fang at kumbinsido na makakarating siya sa ikaapat na hakbang, na nakakamangha. Karamihan sa mga tao ay nag-isip na hindi siya makakarating sa huling hakbang, gayunpaman. Siguro, dahil natalo niya si Ji Chang bilang isang medium level na emperor, ang ikaapat na hakbang ay dapat na magagawa, ngunit ang ikalimang hakbang, sa tingin ko ay hindi. Habang nag-uusap sila, umakyat si Lin Fang sa unang hakbang, at isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa kanya na parang martilyo. Ngunit hindi siya tumigil, at agad na tumalon sa pangalawang hakbang. Ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo, at ang kanyang mga buto ay naglabas ng mga kaluskos. Ang hindi nakikita at hindi nasa salat na lakas ay masabog. Ang kanyang buong katawan ay inaatake. Si Lin Fang ay mukhang nakaka-relax, at nagpatuloy sa paglalakad sa ikatlong hakbang. Isang nakapangangilabot at mapang-ipang lakas ang bum-alot sa kanyang kalooban. Sumasakit ang utak niya. Bigla siyang nagkaroon ng impresyon na siya ay walang kapangyarihan at walang silbi, tulad ng isang walang tao. Nadudurog ang kanyang kalooban. Gayunpaman, walang sino man ang nagtaas ng kanyang ulo at tinanggap ang nakakatakot na lakas ng hindi kumukurap. Ang hangarin ng demonyo ay umusbong sa paligid niya. Pangatlong hakbang, mukhang matatag at maluwa pa siya. Wala siyang mga problema sa mga tuntunin ng mga buto, dugo, at layunin, ang ikaapat na hakbang ay dapat na maayos din. Si Lin Fang ay mukhang relaxed pa rin. Umakyat siya sa ikaapat na hakbang, at ang kanyang kaluluwa ay namartilyo. Kung ang isang cultivator ay may mahinang lakas ng kaluluwa, ang hagdan ay maaaring patayin sila kaagad. Pakiramdam ni Lin Fang ay napakaliit, na parabang nakaharap siya sa isang higanti. Ang pagpapasya ay isang patuloy na hamon bagaman, maraming mga tao ang nagawang makapunta sa una at ikalawang hakbang salamat sa kanilang paghahangad. Matatag pa rin siya. Mabilis na nagmamasid ang mga nanonood. Si Lin Fang ay may karamihan sa mga katangian upang maging isang walang katulad na cultivator balang araw. Ang nangungunang dalawang emperador ng banal na lungsod ay napakalakas, gaya ng inaasahan. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad patungo sa ikalimang hakbang, umahan dito, at narinig niyang may bamantong hininga. Isang invisible, intangible, oppressive, at explosive strength ang bumagsak sa kanya. Hindi niya kayang protektahan ang sarili niya, malugod niyang tatanggapin ang mga energies. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo, hindi siya susuko. Tumangala siya sa langit ng may pagmamalaki. Buhay at kamatayan ang hangarin ni Dao ay umakyat sa paligid niya at naging ulap. Parang si Lin Fang ay nakikipaglaban sa mga Diyos, laban sa mga santo. Nakakagulat na matatag pa rin siya. Napansin ng mga nanonood na nagtataka. Talagang malakas si Lin Fang, umabot sa ikalimang hakbang. Ang dalawang cultivator ng banal na lungsod ay parehong hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, habang ang lahat ay namangha, si Lin Fang ay nagpatuloy sa paglalakad, ang hangin ay dumadagandong sa kanyang paglapit. Isang nakakatakot, hindi nakikitang lakas ang pumuno sa hangin at sinalakay ang kaluluwa ni Lin Fang. Si Lin Fang ay gumawa ng pangalawang hakbang. Hindi. Para siyang sinaunang demonyo sa mga nanonood, gagawa siya ng pangatlong hakbang. Ang kampana ay tumunog, ang mga mapanirang enerhiya ay umuuga at maraming tao ang humahatak ng mahahabang mukha, hindi ng ahas na tumingin. Si Lin Fang ay aakyat sa entablado, isang bagay na hindi nagawa ni Zuo Qi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2004, ako, nag-iisa, nasa trono. Namutla ang mukha ng maraming tao, may umubo ng dugo. Ang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ay nang-aapi sa lahat. Narinig din nila ang pagbuntong hininga ng santo sa isang sinaunang tinig. Pinanood nila si Lin Fang. Pagkatapos ng kanyang ikatlong hakbang, ang lahat ay nanginginig, pagkatapos ay ang hangin ay biglang kumalat. Nakatayo pa rin siya, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Holy Way Stage. Maaari bang umakyat si Lin Fang sa entablado? Nagtataka sila. Ang dalawang nangungunang cultivator ng banal na lungsod ay tila ang mga pangunahing tauhan sa araw na iyon. Maaalala kaya silang dalawa bilang mga taong napunta sa Holy Way Stage. Si Chu Chunkyu lang ang tanging nakarating sa Holy Way Stage sa ngayon, at sina Lin Fang at Chunkyu ay parehong mula sa Holy City. Walang nakaisip na si Lin Fang ang pangalawa na gagawa nito. Magagawa ba ni Lin Fang ang isang bagay na si Chu Chunkyu lang ang nakagawa sa ngayon? Tulad ni Chu Chunkyu, tumapak si Lin Fang sa Holy Way Stage. Nabalot ng katahimikan ang kapaligiran. Nagtagumpay si Lin Fang. Sina Chu Chunkyu at Lin Fang ay parehong nasa Holy Way Stage. Pareho silang may potensyal na maging walang katulad na mga cultivator. Kinailangan lang niyang sumibak ngayon.
Napakamangha, ang dalawang cultivator mula sa banal na lungsod ay kamangha-mangha. Talagang talentado si Lin Feng. Pinaliit ko siya. Tinalo niya si Ji Chang, at si Ji Chang ay hindi mahina, ngunit si Lin Feng ay talagang malakas at may talento. Kung hindi, wala siya sa Holy Way Stage. Ang mga tahimik na bulong ng karamihan. Nang tumuntong si Lin Feng sa Holy Way Stage, naunawaan niya ang pinagdaanan ni Chu Chunkyu, dahil nakakatakot ang pressure. Pinalibutan ng mapang apang lakas ang kanyang katawan at siniil ang kanyang mga ugat, laman, at kalamnan. Parang babagsak sa kanya ang cosmos. Mabagal na lumitaw ang Holy Imperial Throne. Ang trono ng mga walang katulad na cultivator. Ang walang katapusang sinaunang chi ay lumiligid sa kanya. Tumingin si Lin Feng sa trono, at naisip na mukhang buhay ito. Saan nanggaling ang boses ng santo? Agresibong tanong ni Lin Feng. Umaban siya ng hakbang. Ang karamihan ay nakarinig ng isa pang sinaunang buntong hininga at naramdaman ng isang nakakatakot na pressure building. Si Lin Feng ay mukhang mapagmataas, tulad ng isang sinaunang hari. Gayunpaman, si Lin Feng lamang ang nakakaunawa sa kanyang pinagdadaanan. Nakatitig sa kanya ang lahat. Ang kanyang dugo ay kumukulo ng husto, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig, ang kanyang kalooban ay dinudurog. Boses ba iyon ng isang santo? Bulong ni Lin Feng. Tinitigan niya ang Holy Imperial Throne at narinig muli ang buntong hininga. Galing iyon doon. Naramdaman ni Lin Feng na ang buong Holy Way Stage ay buhay. Bakit ako matatakot sa boses ng isang santo? Si Lin Feng ay humakbang pasulong. Isang bagyo ang lumitaw ng muling bamantong hininga ang santo. Sa bawat pagkakataon, labis siyang pinahihirapan ng lakas, ngunit patuloy na naglalabas ng enerhiya ng demonyo si Lin Feng. Para siyang sinaunang demonyo. Hindi kayang durugan ng santo ang kanyang kalooban. Si Lin Feng ay palapit ng palapit sa trono, ang mga nanonood ay namangha. Mas maganda ang ginawa niya kaysa kay Chu Chunkyu. Marami sa kanila ang dumudugo ngayon, mayroon silang sensasyon na sila ay masusuffocate. Naglalakad pa rin siya pasulong. Bulong ng isang tao. Dong. Muling yumanig ang lupa at langit. Ang mga tao ay patuloy na umuubo ng dugo, at ang ilan ay napaluhod, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Nakakabaliw ang lalaking iyon. Sa isip ni Chu Chunkyu, nakatitig kay Lin Feng. Nandoon siya, alam niya kung gaano kitakat ang pressure. Siguro kung naging mas determinado siya, na kaya niyang umakyat sa trono pero hindi niya naisip na kailangan. Isang matandang lalaki ang buntong hininga, ang Holy Way Stage ay ang kanyang katawan. Sabi ni Chu Chunkyu. Nagulat ang mga tao at napalingon kay Chu Chunkyu. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na alam. Ang katawan ng santo. Inulit ni Chu Chunkyu nang walang pakialam. Isa pang buntong hininga ang bumuntong hininga at yumanig ang entablado. Mapatla ang mukha ng lahat ngayon. Maraming mga henyo ang nasugatan ng husto. Siya ay baliw. Naisip ng lahat na nakatingin kay Lin Feng. Ang mga tao ay ngayon ay itinapon palayo sa entablado, isa-isa habang ang santo ay patuloy na nagbubuntong hininga. Ang mga tao ay namangha. Boses ng santo, boses talaga ng santo. Nanginginig ang mga tao. Walang tigil na pinapabuntong hininga ni Lin Feng ang santo. Ang lupa at langit ay umalangaw dito. Kulay abo ang mukha ni Lin Feng, mukha siyang patay, hindi na ito ang kanyang sariling layunin sa kamatayan ni Dao. Parang guguho ang lupa at langit. Kumukulo ang dugo niya, umalingaw ang kulog, nanginginig ang kaluluwa, para siyang mamamatay. Tanging ang santo ang tunog na hindi masisira. Unti-unting huminto si Lin Feng sa pagtutok sa boses at hindi ito pinansin. Nanatili siyang kalmado, parang nawala ang boses. Nakatuon siya sa kalmado, ang katahimikan ng kamatayan. Ang immortalidad ng kamatayan. Biglang ngumiti si Lin Feng nang walang pakialam. Buhay, kamatayan. Ang landas ng buhay at kamatayan, paano siya matatakot sa buhay at kamatayan? Paano masisira ng boses ng santo ang kanyang Dao? Patuloy na bamantong hininga ang santo, ngunit hindi na ito mahalaga kay Lin Feng. Si Lin Feng ay walang takot, dahan-dahan lang siyang naglakad pasulong sa partikular na kalmado at tahimik na paraan, na parang walang makakapigil sa kanya. Sa wakas, narinig ng karamihan ang tunog ng Holy Way, habang ang lupa at langit ay nanginginig. Ang buntong hininga ay tila hindi masisira. Nang gumawa ng isa pang hakbang si Lin Feng, bamantong hininga ang santo sa huling pagkakataon, maraming tao ang dumudugo at naghihirap. Naging normal muli ang lupa at langit, muling lumitaw ang araw. Ang mga tao ay nagkaroon ng impresyon na sila ay dumaan sa isang natural na sakuna. Muli nilang itinaas ang kanilang mga ulo at nakita si Lin Feng. Nakatayo siya ngayon sa harap ng trono. Hindi ko akalain na ang pinaka-talented na tao ngayon ay si Lin Feng. Napabuntong hininga ang isang tao. Hindi si Lin Feng ang pinakamalakas dito, ngunit nalampasan niya ang lahat ng hamon ng Holy Way Stage, at ngayon ay nakatayo na siya sa harap ng Holy Imperial Throne. Pinatunayan nito na si Lin Feng ay napakatalino. Natalo niya si Ji Chang sa Holy City, at ngayon ay nasa Holy Way Stage na siya. Ito ay isang magandang bagay para sa Champion University ng Holy City. May ngumiti kay Chu Chunkyu at nagtanong, Chu Chunkyu, ano ang ibig mong sabihin tungkol sa katawan ng santo? Ang Holy Way Stage ay ginawa gamit ang katawan ng isang santo. Ang bawat hakbang ay nilikha gamit ang isang tiyak na bahagi ng kanyang katawan.
Halimbawa, ang pangalawang hakbang ay malamang na ginawa gamit ang kanyang dugo at buto, ang ikatlong hakbang ay ang kanyang layunin at iba pa. Dahan-daang paliwanag ni Chu Chunkyo. Ang mga tao ay nakinig sa kanya at mukhang nagulat. Ito ay isang matapang na hula, ngunit ito rin ay may katuturan. Ano ang tungkol sa trono? May nagtanong kay Chu Chunkyo. Kung ang Holy Way Stage ay gawa sa katawan ng isang santo, paano naman ang trono? Ang kaluluwa ng santo. Walang emosyong sabi ni Chu Chunkyo. Nang inag ang mga tao at tumingin muli kay Lin Fang. Nakatayo siya doon, matangkad at tahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumalikod si Lin Fang. Ang kanyang damit ay lumipad sa hangin habang siya ay nakaupo sa trono. Boom boom boom. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ng husto ang lupa at langit, parang lindol na nangyayari. Ano ang nangyayari? Nagtatakang tumingin ang mga tao sa paligid. Babagsak ba ang lahat? Sa sandaling iyon, ang mga kababaihan ng Holy Spirit Dynasty ay lahat ay mukhang namangha. Nanginginig din silang lahat. Napaluhod sila, nakatingin sa stage ng Holy Spirit. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na chi ang lumitaw sa teritoryo ng Holy Spirit Dynasty. Ang kanilang buong teritoryo ay nanginginig habang ito ay lumalabas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2005, Sinaunang Digmaan. Nanginginig ang mga tao. Lahat ng mga henyo ay nakatingin kay Lin Fang at humihinga ng malalim. Si Lin Fang ay nakaupo sa Holy Imperial Throne. Hindi man lang siya kilala sa pagkakaroon ng king-type na katawan o ano paman. Anong ginagawa nila? Tanong ng isang nakapansin na ang mga magagandang babae ng dinastiya ay nakaluhod at nakatingin sa Holy Way Stage. Ano ang ibig sabihin ng tronong iyon para sa Holy Spirit Dynasty? May lihim bang nangyari? Na-activate na nila ang Holy Way Stage at nag-imbita ng mga henyo, ano ang dahilan? Isang fairyland ang lumitaw. Maraming malalakas na cultivator ang naruroon, at ang kanilang chi ay kahanga-hanga. Ang isa sa kanila ay tumingin sa mga tao at mahinahong nagsabi. Ngayon, nag-imbita kami ng maraming mga henyo, ngunit ngayon ay tapos na ang kaganapan. Mangyaring umalis ang lahat. Pinapaalis nila ang mga bisita nila. Ang mga tao ay namangha. Si Lin Fang ay nakaupo sa trono at ang Holy Spirit Dynasty ay nagpapaalis ng mga bisita. Maraming tao ang hindi pa nasusubukan ang kanilang pagkakataon sa Holy Way Stage. Inis na inis sila. Gayunpaman, alam nilang hindi sila makakarating kay Lin Fang. Magkikita tayong muli. Sabi ng ilang tao, na sumulyap kay Lin Fang sa huling pagkakataon bago umalis. Hindi umalis si Prinsesa Piao Zhu at ang iba pa. Tiningnan ni Prinsesa Piao Zhu ang malakas na cultivator sa kalangitan at sinabing, Guro, si Lin Fang ang aming panauhin, ako ay mula sa dinastiyang TNC. Hinihintay namin siya dito. Piao Zhu, batang babae, huwag kang mag-alala, hindi kami magnanakaw ang iyong mga bisita. Ibabalik natin siya. Mangyaring bumalik, sabi ng malakas na cultivator sa kanya. Kumikinang ang mga mata ni Piao Zhu, hindi man lang siya napanatag. Nandito ako. Dahan-daang sabi ni Meng Qing. Ang malakas na cultivator ng Holy Spirit Dynasty ay tumingin kay Meng Qing at sinabi. Sino ka sa kanya? Kanyang asawa. Sinusundan ko si Lin Fang kahit saan. Pantay na sagot ni Meng Qing. Sige, maaari kang manatili. Sabi ng malakas na cultivator na walang humpay. Meng Qing, mag-ingat ka. Sabi ni Hao Qinglin kay Meng Qing. Tumanggo si Meng Qing pabalik. Si Piao Zhu, Hao Qinglin, at ang iba pa ay umalis na lahat. Kahit na gusto ng Holy Spirit Dynasty na gumawa ng anumang masama kay Lin Fang, walang makakapagprotekta sa kanya. Ngunit kumbinsido din sila na hindi sasaktan ng Holy Spirit Dynasty si Lin Fang. Sa sandaling iyon, nakapikit si Lin Fang. May impresyon siyang naglalakbay siya pabalik sa nakaraan. Siya ay naging isang espiritu at nagpakita noong unang panahon. Ito ang dinastiya noong unang panahon, noong sila ay tunay na makapangyarihan. May mga nasirang gusali kung saan-saan. Chitian Dynasty, noong ang mga dynasties ay iisa. Gayunpaman, sila ay palaging iiral. Sabi ng isang boses sa isip ni Lin Fang. Parang boses ng matanda, kapareho o baka kapareho ng boses na narinig niya noong nasa stage siya. Mukhang malungkot ang lalaki. Bago si Lin Fang, bukod sa dynasties, mayroong maraming makapangyarihang cultivator. Lahat sila ay nag-aaway, lahat ay durog sa kanilang paligid. Ang mga kamao at lakas ay patuloy na nagbanggaan. Napakalakas ng mga spell, may mga spell na hindi ko pa naisip ni Lin Fang, nanginginig sa nakita. Nakita niya ang isang cultivator na sumuntok ng isa pa, ang kanyang kamao ay nagbago ng 79 na beses. Patuloy na nanginginig ang lupa at langit nang lumitaw ang mga naglalakihang bunganga. Nalampasan ba ng mga cultivator na iyon ang kamunduhan? Gayunpaman, hindi naramdaman ni Lin Fang ang anumang chi. Nanunood lang siya. Lahat ng emperador ay nagsama-sama. Kaya naman napakalakas ng dynasty. Ayaw nilang mawala ito. Gayunpaman, sa ilang mga punto, sinira nito ang pagkakaisa. Gusto ng mga cultivator ng kapangyarihan, at ang mga santo ay walang exception. Ang haba ng buhay nila, minsan parang nasusuka sila. Ang tanging kasiyahan nila ay makitang lumaki ang kanilang mga anak at apo. Muling narinig ni Lin Fang ang boses. May habag si Lin Fang, medyo nalungkot siya. Sa katunayan, nakakalungkot ang pagiging matanda at nakikitang nagbabago ang lipunan sa lahat ng oras.
Ano ang mga ito na sum-ire sa pagkakasundo na iyon, bagaman nagawa nitong magbago ang lahat. Hinayaan nitong magkaroon muli ng pag-asa ang lahat. Gayunpaman, nagsimula rin ang lahat ng mga santo na magkaroon ng mga paputok na labanan. Ang lahat ay nagsimulang umatake sa isa't isa. Lahat sila ay nagnanais ng kapangyarihan at kontrol. Walang nanalo sa laban, kaya tumigil sila. Pagkatapos ay nagsimulang lumaban ang kanilang mga inapo upang ipagiganti ang kanilang mga ninuno, at napagtanto ng mga santo na nagkamali sila. Bamantong hininga ang lalaki. Ito ang parehong buntong hininga na narinig ni Lin Feng sa labas ng mundo. Ikinalulungkot ng mga banal ang labanan na kanilang ibinuklod sa mga labi ng kasaysayan. Inaasahan nilang malulutas ng kanilang mga inapo ang isyo, ngunit sa huli, hindi ito gumana. Alam ng mga santo na walang mababago ang pagsisisi, kaya sinira nila ang lahat maliban sa ilang makasaysayang labi, tulad ng Holy Way stage na kinaroroonan mo. Iniwan ko. Maraming taon na ang lumipas at ngayon nandito ka na. Nang marinig iyon ni Lin Feng, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. May impresyon si Lin Feng na kaharap niya ang isang tunay na santo, ito ba ang nangyari? Ang Holy Way stage ay ang aking katawan, aking dugo, aking kaluluwa. Ang trono lamang ang makakapagbigay sa isang tao ng akses sa lugar na ito kung saan maaari mong panuurin ang sinaunang digmaan. Simula nang dumating ka dito, magiging Holy King ka rin balang araw. Malamang na hindi ka nag-alinlangan tungkol dyan, o wala ka rito. Hindi ko alam kung kapu-apuhan ko ba kayo, miyembro ng dinastiya ko, o... Siyempre, hindi ko alam kung umiiral pa ba ang Holy Spirit Dynasty o wala, pero sa anumang kaso maswerte ka na narito. Kung umiiral pa ang aking dynasty, mangyaring hilingin sa kanila ang pinakamahusay. Kung galing ka sa dynasty ko, mas maganda pa. Tumibok ang puso ni Lin Feng. Ang lahat ng makasaysayang labi ng Chitian Holy Town ay iniwan ng mga santo. Upang maisaaktibo ang mga makasaysayang labi, ang mga cultivator ay kailangang maging napakatalino, kailangan nilang magkaroon ng potensyal na maging walang katulad na mga cultivator. Sige, ilalagay ko sa alaala mo ang laban. Matuto mula dito. At ako, hindi na ako babalik. Sabi ng boses. Biglang naalala ni Lin Feng ang sinaunang digmaan sa napakasakit na detalye. Naramdaman niyang sisabog na ang ulo niya, at nanginginig siya sa lakas nito. Sa labas ng mundo, ang malalakas na cultivator ng Holy Spirit Dynasty ay lahat ay nakatitig kay Lin Feng, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Ang lahat ng mga santo ay bumagsak noong mga araw sa panahon ng malaking digmaan, at marami sa kanilang mga inapo ay namatay din. Ang ilang mga makasaysayang labi ay nawasak pa nga. Maraming tao ang sinubukang buhayin ng makasaysayang labi sa mahabang panahon, ngunit palagi silang nabigo. At ngayon, isang tao mula sa ibang bansa, isang henyo, ang nakagawa nito.